Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. At nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Kayo ba'y nakasubscribe na? Hala, baka hindi pa ha. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At click nyo na rin po yung notification bell. At invite nyo po yung mga friends nyo na mag-join dito para dumami ang ating kulto. Okay? Hindi, pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa virgin coconut oil. Sa mga hindi nakakaalam, mga 2006, mga how many years ago? Pag 2006, 17 years ago, tama ho ba? 17 years ago. Ako yung isa sa mga doktor na naniniwala sa kagandahan na dulot ng virgin coconut oil. At hindi po to bago ha, baka akala nyo bago to. Marami na po naglabasan ng mga libro. Actually, madami akong libro tungkol sa virgin coconut oil, no? Pero nung naglipat kasi ako ng clinic from Paco to Quezon City, ewan ko saan ko nalagay sa dami ng libro na itago. Ang nakita ko lang itong mga nakita ko sa clinic ko, ito lang ang natira, yung The Coconut Oil Miracle, saka yung RX Coconuts, no? So, ito talagang basang-basa ko to kasi ayoko yung mga may magtanong sa akin ng mga time na ako'y nag-advocate ng virgin coconut oil. Ayoko may magtanong na hindi ko masagot. So, talagang memorize ko talaga yung librong yan. So, ngayong gabi po, ay gusto ko pong turuan kayo ng basic lang. Basic lang, hindi ko naman kayo tuturuan ng napakahaba na mahirap intindihin, di ba? Hindi naman ganyan ang gabay sa kalusugan. Ang gabay sa kalusugan, tinuturuan kayo ng mga basic lang na madaling intindihin, di ba? So, pag-uusapan natin, ano bang dulot na maganda nitong virgin coconut oil? What are the benefits? And how do you use it? Kasi marami nagtatanong Dok, tutunggayin ko ba isang bote? Dok, ihahalo ko ba sa tubig to? O gagamitin ko sa panluto? Ay, yan ay tatalakayin natin ngayon. Pero before that, pag pinag-usapan natin ng virgin coconut oil, siguro mahalagang malaman natin ano ba yung salitang virgin. Yan. Siyempre, di ba? Virgin ka ng virgin, Dok. Ano ba yung virgin? Ako, ito mahirap maipaliwanag to. Para sa akin, sisimplehan ko yung paliwanag. Ang virgin do sa salitang virgin coconut oil nanggaling sa salita na hindi ka gumamit ng matinding processing or init. Yun ang ibig sabihin. Huwag yung kayo mga maduduming isip no? So pag sinabi mong virgin coconut oil, galing po ito sa fresh coconut meat na dumaan sa natural processing, nag-undergo ng mga processing na hindi ginamitan ng mga chemicals. At the same time, hindi ginamitan ng matinding init. So, ang virgin coconut oil ay pure form of coconut oil. Kaya pag tinignan mo siya, colorless. Yung ibang mga coconut oil, yung ginagamit yung pammasahe, mapapansin nyo medyo dilaw, di ba? Di ba? Sige, tingnan nyo. Pero yung virgin coconut oil na nabibili sa mga drugstore o supermarket, meron na rin yan, mapapansin nyo clear na medyo makapal-kapal or may viscosity na tinatawag, di ba? So, ito ay water-like color, very clear, at yung may viscosity o malapot ng konti. So, ang kagandahan nito, may amoy na kaaya-aya. So, masarap din inumin. Ang tawag dito ay functional food. Ngayon, Dok, ano ibig sabihin ng functional food? Pag sinabing functional food, ano ba itong mga kinakain natin na para gumanda ang function ng ating katawan? O, parang ganon. Very simple. So, pag sinabing virgin coconut oil, functional food, it provides not only the nutrition, but also the therapeutic effects. Pero sinasabi sa mga food supplement, no therapeutic effects. Di ba? No therapeutic claim. Palagi nyo mababasa yan, di ba? Kasi itong kategorya na to, ay para sa mga pagkain o mga inumin na hindi mo kinoconsider as drug pero nakakatulong sa iyong katawan. So, ang tawag doon, no therapeutic claim. But ang virgin coconut oil na iba, marami ng pag-aaral na ginawa to. Even our DOST, nung napapanahon na napakataas ng COVID, naalala nyo, naglabas sa news na inaprubahan na nila as adjunct therapy ang virgin coconut oil. For whatever reason, ayoko mag-speculate.
For whatever reason, maganda to laban sa virus eh. Pero for whatever reason, yung sinabi ko, whatever reason, naduda ko na baka may pharmaceutical na maapektuhan, baka may mga vaccine na baka hindi na gamitin, yung mga ganyan. Sa tingin ko, yun ang isang reason kung bakit nada-downplay. Pero marami ng pag-aaral. Marami, even locally. Ang pinakakilala dito si Dr. Conrado Dairit, yung tatay nung dating Department of Health Secretary. Siya yung unang-una siguro dito sa Pilipinas na gumawa ng marami pag-aaral sa UP tungkol sa virgin coconut oil. May antiviral, antivirus, di ba? Meron din antibacterial, antiparasite, ang daming health benefits, anti-inflammatory at iba pa. So, yan ay papaliwanag ko sa inyo ng detalye ngayon. So, number 1, let's talk about facts. Ano yung totoo muna na ito hindi mapagkakaila ng maski na sino, maski na sa pharmaceutical. Coconut oil is a rich source of medium-chain triglyceride, a type of saturated fat. Ngayon, sasabihin ng iba, Doc, di ba, masama ang saturated fat, yan yung nagbabara sa ugat nyo. Tama. Pero ang saturated fat ay nahahati po yan sa 3 klase. May tinatawag na long chain, medium chain, saka short chain fatty acid. So, facts about virgin coconut oil na hindi may tatanggi, maski na mag-search pa kayo, at marami na nga ako sabi sa inyong mga libro na basa. Kung di ako nagkakamali, 6 to eh. Hindi ko lang makita yung 4. Lahat sila, halos pare-pareho sinasabi, iba-ibang author. Ano sinasabi nila? Ang saturated fat na galing sa medium chain, yung gitna, yan yung nakukuha nyo sa virgin coconut oil, ay maraming health benefits sa atin. Ngayon, baka may magtatanong sa inyo, Doc, ano ba ibig sabihin ng short, medium, saka long? Ay di, maiksi, medya-medya, saka mahaba. Di ba? Totoo yun. Yun po meaning nun, pero nakakatalo sa carbon. Ito po yan. So, yung nakikita nyo po yan sa kaliwa, ang tawag short chain. Medium chain, yung sa gitna, at yung sa dulo, long chain. For your info lang kasi para magkaroon tayo ng idea. Alam nyo po ba yung suka? Vinegar, mapadatong puti, apple cider, may fat din yan. Pero siya ay nasa short chain. Pag sinabing short chain, mababa lang ang carbon niya, mga 5 or lower. Ang mga suka, 2 usually, 2 carbons. Okay. Ano nga yung kinalaman niya mga carbon na yan? Kung mapapansin nyo, short chain, 5 or fewer. Medium chain, 6 to 12 carbons. And long chain, 13 to 21 carbons. Nalaman na yung medium chain, bagamat siya ay saturated fat, hindi po siya nagbabara. Hindi siya nagpapataas ng inyong mga bad cholesterol. At actually, nagpapababa pa. Abay, Dok, ang labo mo naman. Paano nagbababa yan? Kasi di ba may tinatawag na good cholesterol? Like avocado, nalaman yung egg yolk is good cholesterol na rin. So, ito ay kasama ng good cholesterol. So, tumutulong to magpataas ng good cholesterol. So, BCO, ano ba yung pinakasangkap ng BCO o virgin coconut oil na nagbibigay sa atin ng health benefits? Ang tawag doon ay lauric acid. Lauric acid. Parang Laura, no? Lauric acid. This is a very powerful biochemical na natural na nagbuboost ng immune system. Nagtitreat siya ng maraming klaseng medical condition mula sa minor na allergy hanggang sa mga critical ailments tulad ng AIDS or HIV. So, na-interview nga yung isang basketball player na sikat na nalaman na may HIV. Sabi niya, according sa interview niya, uminom siya ng mga antivirus, drugs, at kasama sa regimen niya ang uminom ng virgin coconut oil. I-search niyo po kung totoo yung sinabi ko, hindi. Okay. So, ang virgin coconut oil, tumutulong din ma-absorb yung mga fat-soluble vitamins. Sa mga hindi nakakaalam, alam niyo ba na ang vitamin A, D, E, saka K o ADEK ay mga fat-soluble vitamins? Ibig sabihin, pag ininom niyo itong mga ito, kailangan mo na may taba sa katawan niyo. Good taba para magamit ng katawan niyo ito. Kasama na rin ang vitamin B at mga minerals na calcium, magnesium, saka iron. Yung Fe, ibig sabihin yun, iron. Iron, yan yung Fe, yan yung tinatawag na chemical symbol. Okay. Ngayon, pag meron kang virgin coconut oil, easily absorb ng inyong katawan to at pati pwede sa balat. So, pwedeng pamahid, pwedeng iniinom. Sa balat, napatunayan na, anti-wrinkles, so maganda to sa mga medyo nagpapabagal ng pagtanda, di ho ba?
at nagiging healthy ang skin nyo, lalo sa mga menopausal na nagda-dry ang balat at nangangati palagi. So, ngayon, ano ngayon yung mga health benefits? Dadaanan lang natin, mabilisan. Eto, I'll give you 20 proven virgin coconut oil benefits. Number 1, nakakatulong to sa mga may Alzheimer. So, Alzheimer, yung mga medyo mahina na memorya, ulyanin, makakalimutin. Number 2, it prevents heart disease and high blood pressure. Number 3, tumutulong to sa mga may UTI o kidney infection. Number 4, binabawasan ng inflammation ng arthritis. Kaya sa may mga pasyente ako na ina-advise ko mag-virgin coconut oil kung may mga arthritic pain. Number 5, panlaban sa cancer, prevention at tumutulong din as treatment. As adjunct treatment, inuulit ko adjunct treatment means pandagdag sa conventional treatment. So kung may chemo, radiation o anuman, ito'y pandagdag as a supplement. It boosts your immune system. Proven na po yan. It improves your memory and brain function. So, hindi lang po sa mga may Alzheimer, kundi sa mga taong healthy. Pero sa anumang dahilan, medyo naglalaps ng konti, pwede po ito. It improves your energy and endurance. So, maganda po ito sa mga nakakaramdam ng panghihina o parang matamblay ang katawan. Number 9, it improves your digestion and reduces ulcer and colitis. So sa mga may dumadaing ng ulcer, sa mga may GERD, Doc, pwede ba ako uminom ng virgin coconut oil? Pwede po. Mamaya, i-discuss ko kung paano pag-inom, paano pampahid. I-explain ko yan mamaya. Number 10, sa mga may gallbladder na mamaga o gallstone, pwede rin po. Bagamat pag may gallstone kayo, sinasabi, wag kumain ng mamantika, di ba? Except po ang mga virgin coconut oil, pwede po yan. Sa mga may chronic pancreatitis, palagi namamaga yung lapay, pwede rin. Number 11, in-improve niya ang skin issues tulad ng mga skin diseases. Okay? I highly recommend sa mga nanonood ngayon na may eczema o kaya yung parang alipunga. Yan, pwede yan. Sa mga may problema sa balat na psoriasis, pwede yan. It prevents gum disease and tooth decay. So, yung mga may sirang ngipin, mga palagi may singaw-singaw, mamaga ang mga gilagid, o kaya madalas dinudugo pag nagsisipilyo, dumudugong gilagid, pwede yan. Tumutulong din ang virgin coconut oil makaiwas sa osteoporosis. Ini-improve nito ang mga type 2 diabetes, yung mga pasyenteng mataas ang blood sugar. Number 5, tumutulong siya magbawas ng inyong timbang. Okay Then, it builds muscle and decreases fat. So, body fat nyo. So, di ba, bawas timbang, syempre, lilit yung mga body fat ninyo. Number 7, meron siyang benefit sa mga problema sa buhok. Either naglalagas, may balakubak. Yan, madalas ako maka-encounter ng pasyente na, Doc, makatianit ko, ano ba maganda? Ang sabi ko, subukan mo mag-massage ng iyong scalp using virgin coconut oil. Okay, mamaya papaliwanag ko kung paano. Then, number 18, tumutulong siya sa candida or fungal infection, yeast infection. So, kadalasan yung mga pasyente ko may alipunga, may hadhad, an-an, ina-advise ko magpahid na to. Pahid at inom, pwede po. Number 19, may anti-aging effects. At number 20, tumutulong mag-balance ang hormones. Maganda rin sa mga may dysmenorrhea. Yan yung mga... Ito mga sinasabi ko po sa inyo ay yung mga proven with scientific facts. Actually, kung makikita nyo lang, ewan ko lang kung maaninagan nyo to, no? Itong book na to, maraming mga fold. Fold. May mga, may mga naka-fold. Tapos may mga naka-highlights. Nakikita ba? Ewan ko lang, no? Kita nyo ba? Oh, kita naman, no? Oh, thumbs up ka dyan. Oh, sige, nakikita ko. Yan. So, ito, yung mga hin-highlight ko, talagang inaral ko kung totoo ba to. At binasi ko po ito nakikita niyo may guhit. Actually, binasa ko lang yung may guhit. Hindi, alam mo, basahin ko yung bonnet. Hindi, biro lang. So, yung mga may guhit. Talaga, ito po, yung mga guhit niya, ginawa ko pa yan noong 2006. Hindi 2016 na. 2006. Oo. So, nung time na yon, ang pinakasikat na virgin coconut oil doon sa Pilipinas, yung Terra Herb. Yung may iba-ibang flavor. Alala niyo ba? Sweet corn, langka, di ba?
Yan yung mga flavor nun. Pero wala na ngayon yun eh. Okay. Pero in the market, marami kayong mabibili mga virgin coconut oil. So, itry nyo. So, ngayon, ang tanong, ito na. In general, paano ba inumin to? Ito na po. Number 1. May be taken any time of the day. So, may lamanan dyan, walang lamanan dyan. Pwede naman. Pwedeng inumin ng isang beses lang sa isang araw o pwedeng 2 o 3 beses. Pwede rin naman. Okay. Ang issue lang dito, kung yung pasyente ay may allergy sa coconut. So, allergy ka sa coconut na ipanapahid sa balat. So, may iba, nagpahid ng virgin coconut oil, makatiraw. So, hindi ka na pwede. Diba? Okay, ininom mo. Sumakit ang tiyan mo, nagpantal ka. Hindi pwede. So, kung may allergy ka. Pero hindi ko maalam kung sino may allergy o wala. Unless inumin nyo, di ba? Try it. Okay. So, kung first time nyo mag-try, siguro, kutsarita mo na, konti lang. Di ba? Isang kutsarita o tikim lang muna. So, ganito naman ang paggamit. Okay? For specific concern, for example, gusto mo magpapayat, ang pag-inom nito dapat bago kumain. Tandaan nyo ha, kung ikaw ay constipated naman, hirap dumumi, pwedeng after dinner or at bedtime. Hindi ko nalagay at bedtime. Kano karami? According sa mga study, pwede na po yung 15 to 30 ml. So, 15 ml is 1 teaspoon. Okay? 1 teaspoon is 5 ml. So, 1 tablespoon. So, 2 kutsara, maximum. Maximum ha, wag na yung sobra pa doon. Huwag ka tutunggan na isang baso. Hindi kailangan yun. Kasi baka mag-LBM ka naman. So, umpisahan nyo muna. Kung first time nyo, 1 teaspoon lang muna. Tapos, pag okay naman, 1 tablespoon kutsara. Pero maximum 2 tablespoon. So, gusto mag-weight reduction, 2 tablespoon. At least 15-30 minutes before kumain. Yan po nakalagay na before meals. Pag constipation, 2 tablespoon after dinner, pwede, o kaya at bedtime. O yan. Ngayon, some people taking VCO late at night. Ang purpose naman nila, nakakatulong daw na mas magandang tulog nila dahil habang natutulog sila, tumutulong magtuloy ang metabolism nila. Kasi usually, pag natutulog na tayo, mabagal na o wala ng metabolism masyado. Pero ito, may mga tao na during the time na matutulog sila, pag uminom sila 1-2 kutsara ng virgin coconut oil, mas maganda ang tulog nila at maganda yung metabolismo ng katawan nila o paggana. Okay. Then for health maintenance purposes, yung tipong wala ka naman sakit, gusto mo lang uminom, 1 teaspoon a day lang after breakfast o after dinner, once a day. 1 or 2 tablespoon, nasa sa inyo. Pero try nyo muna sa 1. Okay, pag okay na yung 1, 1 tablespoon lang. Okay. For therapeutic purposes, yan, ito yung mga may gusto kang ayusin sa mga nabanggit ko. Pwedeng 3 to 4 tablespoon a day. Hatiin mo na lang. So, 2 sa umaga, o kaya 1 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa gabi. After meal or without meal, pwede. So, tingnan nyo na lang yung sensitivity nyo. Kayo na nakakalam. Ngayon, kung pamahid, okay, lahat ng mga may balakubak, sina-challenge ko kayo. Challenge lang. Kuha ka lang, lagay sa kamay konti, mga 1, 2 kutsara. Then, kalat mo sa anit, kuskusin mo, rub. Okay? Kung kailangan mong suklayin yung anit mo, para yung mga dead skin o dandruff mo, maglagas yan, no? Ibabad mo lang yung virgin coconut oil overnight. So, bukas ka na mag-shampoo, okay? Nasa bahay ka lang naman, wala kang ginagawa, tulog ka lang naman, di ba? Konti lang, wag naman yung lumalawa, di ba? Wag naman yung tumutulo dito yung oil nyo, di ba? Diyan lang sa anit. Pwede rin sa hair, to keep your hair na hindi siya, tatawag nyo dry hair, o kaya mga split ends, o kaya falling hair, mas matinding kapit. Gawin nyo lang po ito, kung talaga matindi yung balakubak nyo, di gawin nyo maski every other night. Every other night, hindi naman gabi-gabi. Every other night. Kung mild lang naman yung kondisyon nyo, once a week lang, pwede na. Once a week. So, maski na hindi nyo na nga inumin, dyan lang sa anit. Pero maganda rin kung inumin nyo. So, maski 1 tablespoon a day, tapos anit nyo, dry skin, pwede yan dito sa balat. Sa mga babae po, mawalang galang na, nagkakaroon ng itchiness of the vagina. Menopause na, natutuyo yung hindi makatid, di ba? Para mabalik yung moisture, pwede nyong lagyan ng virgin coconut oil. Pero hindi ko advise itong gamitin pag kailangan mo ng vaginal lubricant, o kaya during sexual act. Hindi ko i-advise yan. Bakit? Umiinit yan. Nako, baka mag-init si Mrs. Mainit yan. Di ba? Nagpa-friction oil Pag ganyan mo yung oil, umiinit Subukan nyo po. So, hindi advisable yan. Tapos,
pwedeng pahid lang. Baka may magtanong sa inyo, Dok, ano karami pa pahid? Siguro, ang sagot dyan, depende kung kaano kalaki yung pipinturahan, kung kaano karaming pintura ilalagay, di ba? Biro lang. Pero siyempre, baka isang kutsarita lang, pahid lang. Wag yung lumalawa, wag naman, wag naman ganun. Sobrang dami nun. Baka alam mo naman, slippery when wet, di ba? Biro lang. Basta wag ganun. Okay? So, ano pa? Virgin coconut oil, pwede rin skin moisturizer. So, sa mga dry skin o makate ang balat, pwede nyo applyan. Pwede rin sa mukha. Minsan nga, ginagamit yan sa mga makeup Yung mga pang-alis ng makeup, yung tawag nyo, makeup remover. O yung mga ganun, may virgin coconut oil. Mga makeup ngayon, kadalasan meron kang sangkap doon na virgin coconut oil. Tingnan nyo po yung mga labels. So, maraming health benefits. So, yung mga binigay ko po sa inyo ay yung mga mailan-ilan lang na common at napatunayan na effective. Wala namang mamamatay maglagay ng virgin coconut oil, di ba? Pag nagda-dry yung kamay mo, marami yung mga, ano ba tawag doon? Hindi to, parang balat-balat dito, madaling ginaganyan nyo. Yan, yan. Pwede nyo rin lagyan ng virgin coconut oil. Banlawan nyo na the following day. Di buong gabi. Ganyan lang. Okay? So, ang daming health benefits. Sana makatulong sa inyo itong mga payo ko. Okay po ba? Kung okay, huwag nyo kalimutan mag-thumbs up. Tapos, baka hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, ha? Pag-subscribe, sabay notify, ipindutin nyo po yung notification, at i-notify nyo po yung mga kaibigan nyo to join us here at Gabay sa Kalusugan. At syempre, pag nagustuhan nyo naman yung lecture ko, I heart GSK dyan sa comment box as a sign of your love and support. So far, okay po ba? Kung may mga topics po kayo na gustong talakayin ko sa mga susunod, lagay nyo lang po dyan sa comment box. At handa naman akong basahin lahat yan. Bagamat sa dami, hindi ko po nasasagot lahat. Huwag naman magtampo yung iba sa inyo. At yung iba naman, huwag naman magulat. Kasi 1 year na raw yung tanong nyo. Sabi niya, 1 year na yung tanong ko. Bakit ngayon mo lang sinagot? Ngayon ko lang nabasa sa dami ho Isipin mo, ilan yung video, mga tanong nyo, ang dami. May clinic pa ako Baka kala nyo, nandito lang ako nakatutok sa paggagawa ng video ginagawa ko na lang to na parang pastime, relaxing, at the same time makatulong po sa inyo. Okay? So ako po si Dr. Gary C. Ano niyo po ako? Ako si Dr. Gary C. Ang inyong Big Brother. Gabay sa Kalusugan. Okay? So maraming salamat po. Bye-bye!